Hello guys! Welcome to the M-ATX, and today meron tayong bagong product na titingnan mula sa long time brand partner natin, ang Deepcool Matrexx 40 3FS. So itong case na to ay micro ATX case na may included na tatlong fans na may price tag na around 2,400 pesos. So para sa mga naghahanap ng budget case, stay tuned lang kayo, at syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel ay mag-subscribe na rin kayo para updated din kayo sa mga upcoming videos namin. Before we start, this video is sponsored by cdkoffers.com. cdkoffers.com is a website where you can buy affordable Windows 10 Pro OEM license key, software keys, and game keys. You can now buy an affordable and legit OEM Windows 10 Pro license key for around $20, and you can save more by using our discount code. Just type in WMD and click apply to get a 20% discount, and you can save up to $4 and buy a Windows 10 key at $16. Buying a Windows 10 keys here in the Philippines is really expensive and can cost you at around $100 to $150. At cdkoffers.com, you can buy a legit Windows 10 Pro OEM keys at an affordable price, and you can easily pay them via debit or credit card, PayPal, PayMaya, or even GCash. All the other details and links about cdkoffers.com are in the description box below. Para sa packaging ni Deepcool Matrexx 40 3FS, makikita natin ang ilang details sa case, sa gilid at branding ni Deepcool. Sa loob naman ng box, makikita natin na properly secured yung case. And by the way, yung color ng case na to ay black. At gaya nga nasabi ko, itong case na to ay micro ATX case na pwede ang ITX at micro ATX motherboard. So mamaya iisa-isahin natin yung mga compatible parts dito para sa case na to. Yung mga accessories niya ay nasa loob naman. Meron itong mga screws para doon sa PSU, motherboard at case fans. May included din siyang zip ties para sa cable management, user manual at warranty card. So simulan muna natin sa dimensions ni Matrexx 40 3FS. Meron itong height na 431mm, length na 400mm, at width na 215mm. At yung case naman ay may bigat na 5.52 kilos. Para sa top area, andyan yung mga ports ni Matrexx 40. Meron siyang USB 3.0, USB 2.0, audio port, at andyan din yung power at reset button ng case. Yung top area niya para sa exhaust ay merong magnetic mesh filter, at pwede din kayo mag-install dyan ng dalawang 120mm fans or dalawang 140mm fans. Sa front panel naman niya ay meron itong rectangular cutouts at metal mesh sa likod na nagsisilbing dust filter sa front area. Pero kung ikukumpara natin ito sa ibang case na buong mesh yung front area, ay medyo restricted siya ng konti. Pero I think wala namang magiging problema dahil malalaki naman yung cutouts, at kahit papano maganda naman yung clearance ng front panel para makahigop ng hangin. Para naman matanggal yung front panel ni Matrexx 40, hawakan nyo lang yung ilalim ng front panel at dahan-dahan nyong hatakin. Once na marinig nyo yung click ay alalayan nyo lang yung front panel sa pagtanggal dahil gawa ito sa plastic at medyo malambot siya. Yung side panel naman niya ay gawa sa tempered glass at yung back panel naman niya ay metal. Pwede nyo silang matanggal gamit yung thumb screw sa likod. Sa likod meron tayong 20mm clearance para sa cable management, which I think sufficient naman para sa budget micro ATX case. Gaya nga nasabi ko kanina, supported ni Matrexx 40 ang ITX at micro ATX motherboard, at yung mga standoffs niya ay pre-installed na rin. So sa mga magtatanong kung anong height clearance ni Matrexx 40 para sa CPU cooler, compatible dito ang mga cooler na may up to 165mm height, kagaya ng Deepcool Matrexx GT at yung Deepcool AS500 Plus. Kung plano nyo naman gumamit ng AIO para sa case na to ay wala ding problema. Kung sa front, pwede dito ang 120, 140, 240 or 280mm na AIO. Ganon din sa top area na up to 280mm, at sa rear naman ay 120mm AIO. Para sa GPU length, ang kaya ni Matrexx 40 ay up to 320mm
So one example dito ay yung GPU ko na triple fan na may 280mm length. So pasok na pasok yan. And kung makikita natin dito, meron siyang area na nakalagay na GPU bracket or GPU holder. Not sure if may mabibili kang compatible dito or pwede mong gamitin yung kagaya sa Macube 310 case. So i-confirm ko to kay Deepcool. Bago natin makalimutan, merong tatlong pre-installed fans si Matrexx 40 na tricolor preset. Hindi binanggit ni Deepcool kung anong klaseng fans yung pre-installed, mukha kasing RF or CF fans. So i-update ko kayo once na makonfirm ko to kay Deepcool din. Sa lower part naman, andyan yung matte finish PSU shroud, and kung ikukumpara natin siya kay Matrexx 30 na dating budget case ni Deepcool, ay malaking improvement to compare doon sa dati na ang hirap ayusin ng cables niya dahil wala siyang PSU shroud. And speaking of PSU, compatible dito ang 160mm M-ATX power supply at may maluwag pa na clearance para sa cables nyo just in case na hindi modular power supply ang gagamitin nyo dito. Sa tabi naman ng PSU, andyan yung ating mga drive bays. Pwede kayong maglagay dyan ng dalawang 3.5-inch hard disk drive. At kung sakaling meron pa kayong ibang storage like SSD, ay pwede nyo din yan ilagay either dito sa drive cage or sa likod ng case. Para sa price na 2,400 pesos, mas mahal siya ng around 900 pesos compared kay Matrexx 30. Pero sa mga features na dinagdag ni Deepcool gaya ng mas malawak na mesh area sa front, PSU shroud at yung tatlong pre-installed fans, ay sulit na to lalo na kung nagbabala kayo mag-build ng work from home setup ngayong panahon ng pandemic. And that's it para sa unboxing and overview natin kay Deepcool Matrexx 40 3FS. So ano masasabi niyo sa bagong budget M-ATX ni Deepcool? Mas okay ba siya compared doon sa dating Matrexx 30? Abangan nyo din yung build na gagawin natin dito para sa case na to, para na rin makita natin yung airflow capability ni Matrexx 40. Again, maraming salamat kay Deepcool sa pagpapadala ng product na to, at marami pa tayong products na i-review mula kay Deepcool, so abangan niyo yan. At huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa aming channel kung nagustuhan nyo tong video na to.